Good morning guys. Hello June 1. Yan for today's video guys. Naka-helmet pa tayo dahil galing pa lang tayo sa eskwelahan. Nagpa-enroll po tayo tas brigada. Nakapag-brigada po tayo. Nutusan po kami ng mga teacher na ihiwalay yung mga plastic bago ilagay sa sako. Tapos yung mga dahon inipon lang kasi hindi daw sila pwedeng magsunog sa eskwelahan. So iba yung magbrigada sa mga dahon na dumi. Ano ba yung Tagalog sa mga basura pala. Kami yung mga plastic. So pag nakaipon po kami ng isang sakong plastic, pwede na pong perma attendance na nagbrigada. Tapos kami mismo yung maglalabas sa exit. Kasi hindi pwedeng sunugin sa eskwelahan, bawal. Tapos yung truck hindi naman pwede pang makapasok sa eskwelahan kasi marami pang tambak na lupa kasi mga feeling kasi pinagpatuloy po nila yung pag-ayos ng mga building po ng paralan dyan sa CIS na hindi pa po natatapos. So ngayon, unang araw po ng brigada, okay na po sila siya at saka si Chrislyn. Ngayon nga nakapag-brigada po tayo. Ay niisip ko kung ako lang po kasi gusto kong mag-donate na lang 100 kay siya, 100 kay Chrislyn, so bali 200. Tiningnan ko muna yung mga basura. Kung ako lang po mag-isa, kasi hindi na pa po ngayon sabay-sabay po nagbrigada or nagpapa-enroll kasi umpisa pa nga lang, opening pa rin pa lang ng brigada. Pero may mga parents na tapos, meron na pong kumukuha ng mga card. Yung kay Sia kasi kukunin pa, so naprosige po tayong magpunta doon. Chinat ko muna yung teacher ni Chrislyn, teacher ni Sia, nung grade 4 ni Chrislyn, grade 1 ni Sia, kung nandoon sila sa eskwelahan. So nandoon naman sila. So karikas tayo agad papunta ng eskwelahan. Sabi kay Papa Bits, kasi si Papa Bits nag-ano po dito sa likod, na gabas po ng mga damo kasi mataas na. Sabi ko sa kanya, kung nakapagpahinga ka, napunta muna tayo saglit sa eskwelahan. Na akala ko naman is madali lang. Alas 9 po kami nagpunta doon. Yung oras po ngayon is alas 11:05 na. Inom muna tayo ng coke. May coke sa ref, ewan ko kung kanino. Tapos libre naman po almusal, may arroz caldo. So yung arroz caldo, dalawa po yung kinuha ko. Tag-isa po kami ni Papa Bits. Dahil si Papa Bits is tapos isa ni Papa Bits. Yung kay Papa Bits dinala lang dito. Yung sa akin doon ko kinain. Masarap yung arroz caldo nila. Ayan. Nagigising lang po ng mga bata. Alas 11 na po yung oras. Pag may klase na, hindi na pwede yung mahinang gumising. Kailangan on time na. Alas 5:30 na naman or alas 6 ng umaga. At ngayon naman, kahapon, kami dumating dito sa Sugod. Mga alas 12 ng tanghali. Wala tayong ginawa kundi nagpahinga muna, natulog kasi magdamag po kami na walang tulog galing doon sa Tacloban. Tapos nagising po tayo ng hapon, mga alas 6 na siguro. Maingay dito sa kabila kasi merong okasyon dito kila madam. At saka paggising ko or pagbangon, nagbibigay po ng ulam sila Madam Rose. Halang-halang yung tawag nila dito. Tapos meron po silang humbas. Sabi ko, agoy, karne na naman. Parang galing lang po doon sa Tacloban. Mga pista. Mga karne-karne. Tapos ayun, kumain kami nila Papa Bits. Tapos yung mga bata. Tapos nakapag-routine tayo. Kunti lang. Bilisan ko yung CR. Yung lababo namin. Dahil yun, yung gastom hindi pa nalilinisan. Wala pa nung linis ko pa nung umalis ko ako.
Tas kaninang umaga, medyo ano pa tayo gumising, maaga kasi naligo po tayo ng umaga. Dahil nga hindi po tayo nakapag linis ng katawan mula nang dumating tayo galing Tacloban. As in, lobat po yung katawan natin. So muna tayo, nag-charge. Tapos yung natin labahan is kunti lang naman. Bukas na po ako maglalaba. Sabay po ibababad ko muna yung mga uniform ng mga bata dahil sa Lunes is yun po yung umpisa na ng pasukan. So kampante na ako or wala na akong problema ngayon dahil na-enroll ko na yung dalawa. Si Sansan naman is sa June 3 na po yung nila, yung umpisa ng pasok nila. At umuwi naman kahapon si Ronald sa hapon din. Tapos ngayon nadaanan ko andun nakabihis na. Pabalik na naman po sila sa trabaho nila. Sa lang naman, sa Liloan. Medyo malapit lang. Unahan lang po sa lugar ni Jing. Sa Compostela. Kasi kahapon lang po daw sila nasahuran. Tas ngayon, medyo muna sila. Parang nag-day off. Yung nagiging day off nila is sa Linggo at Lunes. So ngayon, bibiyahe. Bukas yung umpisa ng kasi parang yung sweldo nila na ilalagay po sa araw na linggo. So nandun siya kagabi kila Bustipin, banding sila. Tapos parang nanood sila ng festival daw dito sa Katmon. Wala na akong kamalay-malay dyan kung ano po yung mga pasyon dito sa Katmon. Kasi pag nandito na kami sa amin dito sa Sugod, as in tahimik. Hindi mo alam kung ano po yung mga okasyon na nagaganap. Hindi katulad doon sa Tacloban, marami talaga yung yung mapupuntahan mo na mga aliw-aliw ka sa sarili mo, katulad nang nandun kami sa sa Tacloban. 1 week po kami sa Tacloban. Parang sulit po yung bakasyon namin kasi nakapunta po kami ng Fort Royal, tapos sinama pa ako nila Rosan doon sa seafoods sa Payapay na ayun, merong banda na pwede kang makijaming, kumanta kung marunong kang kumanta. So yung namin si Rosan, yung pambato namin sa pagkanta doon sa banda. Tapos dapat hindi pa kami sana kahapon uwi sa Linggo. Basta kahapon kasi sumakay kami ng bus mga 1:30 ng madaling araw. So ang alis ng bus doon sa Tacloban 2:00, bali Linggo na yun. Sabi ni Rosan, wag lang daw muna kami umuwi kasi naligo sila kahapon. Pa silang mga opisyal ng eskwelahan doon sa pinag-aaralan ni Piyang. Official naman si Rosan, tapos yung ibang mga opisyalis or parents is hindi naman sila doon mag-aaral yung mga anak nila dahil may graduate na. So bali mapapalitan na po yung mga opisyal. So po sila kahapon na maligo muna bago magpasukan. Ang dami nilang baon. Sabi ko, sayang, sana di lang muna kami umuwi. Kasi yung inaalala ko lang, pag pa kami, halimbawa ngayon Lunes na kung mamaya pa kaming madaling araw po umuwi, pizza dos na yun. So si Sansan na yung inaalala ko kasi pizza 3 pasok na nila. Hindi na po siya makakapagpahinga or mapagpagupit kasi magpapagupit pa siya bago po pumasok. Naanuhan ko namang na siya lang po yung mag-isang umuwi. Parang naawa po ako na siya lang po yung isang mag-uwi kasi hindi pa niya kabisadong bumayahin na siya lang mag-isa. Hindi naman po siya mawawala kasi marunong naman magbasa. Tapos isa lang namang kalsada yung dadaanan. Tapos isang babaan lang, pagbaba ng barko. Yung sasakyan naman ng bus papunta dito, ganun pa rin naman yung sasakyan. Iniisip ko, unahin ko sila ni Kapabits pagpauwi. Hindi naman pwede kasi Kapabits, hindi naman pwede siya
sumama na maiwan ako. So ayun, sabay-sabay po kami umuwi kahapon. So na yun nga, wala tayong mga ganap or video kung saan po kami nagpunta, na nakapunta po kami doon sa lugar ng tito niya, na kapatid ng papa, kasi nalaman po ng tito ni Sansan na umuwi kami ng Tacloban, na kasama namin po siya kasi yung unang namin bakasyon dito ni Sansan, bakasyon namin doon sa Tacloban ni Sansan na kasama is first year pa lang siguro siya, grade 7, tapos parang maliit pa siya. Ngayon gusto ng tito niya na makakita kay Sansan, so nagpunta kami doon sa Tula-Tula. Yun, medyo malayo pa sa amin. At yun, nakapunta nga kami sa Nula-Tula, nagkita sila ng tito niya. Natatawa po ako kasi sabi ko na mataas na si Sansan kaysa sa tito niya, kasi yung tito niya hanggang kilikili lang po yung taas. Natatawa po ako, sabi ko sige, i-inches mo kung ilang inches po yung taas mo sa tito mo. Sabi ko sa kanya, sabi ng niya, ng tito niya, wag yung dangkal lang, idangkal lang natin, wag inches, kasi yung inches maliit lang po yan, tapos yung dangkal medyo malaki. So binigyan naman si Sansan, di ko alam kung magkano, kasi sila lang dalawa po yung nag-usap, pero nakita ko na binigyan po siya. Sabi ko, inches ba yan or dangkal? Tawa ng tito niya. Sabi niya, ang laki na pala ko nun ni Sansan. Tanong siya kung anong grade na. Sabi ko, magsi-senior high na po yan. Tapos yun, Mimi, asamang ka. Tapos yun, dumaan si Chandria, nakabay. Sabi ng tito niya, mas ka na talaga sa akin na patangkad, ang layo ng agwat na nila kaysa sa una na magkita sila. So ayun, nasasabi ko masasabi kong sulit po yung namin, uwi na 1 week na kaming tatlo, kaysa sa magsasama ka ng maliliit pa na hindi ka makaglakad-lakad, hindi ka makapagpasyal-pasyal, hindi ka makasama kung saan po yung yung ruta ng mga kaiba kong mga housemate. Yun ang kasama namin doon sa pagpunta sa isang resort ng Payapay ng seafoods is si Mama Pix. Trip po yun ng ng presidente nila Rosan. So naisama po kami. At sayang hindi po kami nakasama kahapon yung nila, kasi umuwi na po kami. At ngayon naman dito sa bahay, hindi pa tayo nakakapag-umpisa mag-routine, pero nakapagligpit na ako kaunti, nakapaglinis na. So bukas na po ako buboylo. Ngayon medyo relax muna tayo dahil parang hindi pa nawawala yung ng barko. Kasi kahapon medyo maalon na. Yun nga, pagdating namin dito, yung trapal is sira, napunit. Sabi ni Christian, umulan daw dito ng malakas, natambakan ng tubig, napunit. Tas medyo nabali po yung pinaka po niya dyan, yung pinaka nilalagyan ng trapal. Tas medyo mahangin-hangin na. Doon naman sa Tacloban, palaging inuulan. Halimbawa ngayon umulan, pagka kinabukasan hindi, tapos pagkagabi ulan. Parang alternate. Dapat sana dito ganun din, para na po talaga kami may tubig. So ang nangyayari po dito, yan, mga patay na po yung mga damo, mga yelo na po. Kung umulan ito, magkakandahulog po yung mga dahon ng niyog, tapos mabubuhay yung mga damo. So kanina si Papa Bix naglinis doon sa likod, maaga pa, nag-exercise po siya, pinagpapawis, hinihingal. Sabi niya, napapagod ako. So ngayon naman, mga tulog pa yung mga dito, wala pa pong sinaing. Inutusan ko si
Ronald kanina na magsaing, hindi pala nagsaing. So ayun, papaalis na po. Ganun pa rin po yung ano natin kahit po saan. At saka doon sa nagko-comment po, sabi na ba't iba daw kuno yung trato daw noon doon sa apo kong dalawa. Hindi po ganun yung trato. Talagang nasasama sila sa init ng ulo ko kasi wag na lang mahabang istorya. Kasi namimihasa na lang. Kasi po, sa nag-comment po dyan, yung pag-uwi ko ng Tacloban, hindi pagbantay, hindi pa pangmantay pa rin. Pag-uwi ko ng Tacloban, gusto ko mag-relax, yun nga makapagpasyal-pasyal, hindi pareho dito na puro na lang bantay. Doon, kasi pag umuwi ako ng Tacloban, para silang maligaya, kasi sabi, ay nandito na naman si Mama Dax, ganun. Hindi mo lang alam, huwag mong sabihin kasi hindi abroad, ibang trato. Wala po kayong alam sa mga abroad na yan, hindi nyo alam. Hindi po ako umasa sa mga abroad. Yun lang po masasabi ko sa nag-comment. Kung gusto mo, ikaw ang pumalit sa akin para mo malaman. Yan lang po yung isasagot ko sa iyo sa nag-comment. Hindi ibig sabihin na ganun. Pag nasa katayuan ka, tiyak mas siguro pa maano pa yung mo. Yung hindi sa ganun na iba ang trato. Hindi mo alam. Namimihasa or umaasa. Ganun. Kasi yung yung ina, wag na lang oy. Hindi ko na lang po sasabihin kasi sasabihin mo na naman na yung isa nga pinapasama sa akin. Sabi ko, pag dinala ko, bagong alagain naman. Sabi naman ng papa nun, kasi sabi ko ano ba yung sabi niya? Bahay ampunan. Diyos ko Lord. Sabi pa nga ng iba dyan, may mga parents pa yan, may mga may mga magulang. Ba't ikaw yung nagsasacrifice? Yung sa akin naman ganito, bakasyon lang katulad kay Piang nandito. Si Piang hindi na kailangang bantayan kasi marunong. Yun nga, nakauwing kami. Hindi namin kasama si Piang dahil hindi pa niya gustong umuwi. Pero iwan ko lang, baka sumunod yung mama niya dito, kunin si Piang kasi balak na dito papag-aralin, pero hindi lang muna ngayon kasi hindi pa naman po yung papa ni Piang dito magtra-transfer, parang sa susunod pa. Kung nandito si Piang kasi balak doon sa Compostela, o sino naman po yung mag-aalaga doon sa Compostela? Si Jing hindi naman yan makakapag-alaga. Tapos nag-aalangan pa si Rosan na magpunta dito kasi yung yung pinakahanap buhay niya is nandoon sa Tacloban. So yun pa yung iniisip ni Rosan. Tapos yun nga, nandito pa si Piang, brigada na po. Pareho lang naman siguro yung umpisa nationwide. Ganun din yung brigada doon, brigada dito. Nandun naman si Rosan. Tapos iba naman po yung enrollment doon sa Tacloban kaysa dito. Dito iano mo yung card, ibibigay sa isang teacher na enrollan, tapos i-reshuffle pa nila yan. Titingnan yung mga grades, tapos kung saan dapat. Sa Tacloban, yung mga estudyante enrollado na, yung hahanapin mo na lang kung saan sila na teacher po naka-enroll. Yun lang, okay na po yun kahit hindi ka magpursige na magpapunta doon, magpapa-enroll ka kasi enrollado na dito, magpupursige ka. So masasabi ko ngayon na okay na, kampante na po ako dahil nagpa-enroll ko na yung dalawa. Mas maigi po yung maaga pa pang magpa-enroll kaysa sa last na, kasi 1 to 5 po yung enrollment at saka brigada. Ayun, okay naman sila.
parang kampante na po tayo. Yun nga, sabi ko baka si Rosan magpunta dito, kunin si Piyang, or ako na naman po yung balik doon sa Tacloban, ihahatid si Piyang. So ayun po yung mangyayari. At ayan, medyo kumukulimlim, maputing akong umulan. Na yun nga, si Duday nandoon sa amin, kung ilang araw po ako doon sa Tacloban, ilang araw, ganon din araw si Duday naglagi doon sa amin. Kasi hindi namin po hinihatid na hindi pa po kami papauwi. Gusto naman ni Duday sumama, pero parang ano na po. Kasi yung bata may si Duday mayroong mission po sa kanilang church. Sabi nga ng mga pinsan niya, ala ka Duday, may punishment ka daw kay pastor, ganun. At saka si Duday may na talaga, may na po, may isip na po siya. Si Duday, hindi na po siya parang isang bata na aalagaan mo na ganito ganoon. Hindi na, di katulad po, nasa pagdidisiplina po yan. Di katulad po sa yung nag-comment sabi ibang trato. Kasi mga na po yun, pero wala, kahit magsalita parang hindi pa tuwid magsalita, parang bulol. Tapos walang wala silang sinasabing yung respeto sa matatanda ba, kasi yun po yung nagtitingnan nila sa ina nila, pero lang sa tatay, kasi yung tatay palagi wala sa bahay, may trabaho, gabi na po dumadating. Yung ina, meron naman po siyang trabaho, pero parang part-time lang, parang tinatawagan lang, ganoon. Halimbawa tawagin sa alas 9 ng umaga, tapos alas 2 po yung po siya sa isang Bella Resorts, tagalinis po, swimming pool, tagalinis. Tinatawagan siya pag kinakailangan may lilinisin, ganun po, part-time. So ang nangyayari po, ikaw may inis ka kasi yung nandun nga ako, ang dumi po ng labas ng bahay namin. Tapos maglilinis lang po siya kung nandoon ako, kung wala, parang basura yung bahay namin. Nung isang araw nga, yun, dumating kami doon, pinauwi ako ng pinsan ko. Pag uwi ko, hindi para sa kanila, para doon sa pinsan ko, na magkabanding kami, na muntik pang hindi po ako makaalis, makapunta doon, kasi nakisabay po yung ina. Ikaw ba, pagdating mo, natingnan mo yung mga bata, mga babasa ang damit. Halimbawa sabihin natin alas 6 pa lang kami or alas 7 dumating, mga basa na. Nangakala ko paliliguan sila. So ako naman nag-relax po, kasi kararating lang po namin din ng Tacloban, tas puyat ka, nag-relax. Nung oras na nang papaalis na kami, yung magre-ready ka na, papaalis ka na, ang akala mo walang makakasagabal na. Yun nga sabi ni Papa Bits, yung dalawa ko no, sino may iwan, kasi kasama naman lahat. Di pa ko noon naliguan. Yun umano yung ko, ulo ko, hindi pa naliguan, hindi nabihisan. Yung suot nila mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali, ganun pa rin. Tapos nakita ko na yung mga bata nandun sa CR, ginalaro yung sabon, sinasabon dun sa tiles ng CR, na ang akala mo talaga is nandoon sa paliliguan na sila, na yung pala hindi. Bali na tuyo lang yung yung damit, tapos yung mga damit nila mga basa pa kasi nilaban. Walang maisusuot, isama yung mga bata, walang isusuot na. Ngaykay ko doon sa anuhan nila, damitan, wala kang makita kasi puro basa labahan. So yun na, parang na umano yung ulo ko. Ay, Ginoo. Yun nangyari po. Yung mga bata na isama namin, walang ligo. Binisan ko na lang kasi oras na. Ganon po yung nangyari.
Yung pinagsasalitaan ko naman po si Papa Bits. Sabi ko ay Papa Bits, yun po yung hindi ko nagugustuhan pag umuwi ako. Kasi yung isa naming ano sa tawag dun, manugang, talagang ano po siya, pag nalaman niya na nandoon ako, parang nabubuhayan po siya ng loob. Timing nun, tinawagan po siya ng amo niya kasi may ano daw sila, may meeting, ganun. So iniwan na lang yung mga bata basta-basta, hindi man lang pinaliguan, ang haba ng oras, ganun. Yun po yung naanuhan ko. Hay nako, sabi ko dinala ko na lang. Tapos tinawagan ko yung asawa niya, si Japon ko, Japon, ano nangyayari dito sa mga anak mo? Ba't palagi na lang pinababayaan ng ganito ng asawa mo? Parang umaasa siya kasi nandito ako. Sabi ko, yung pag-uwi ko dito, hindi yun ang purpose ko. Pinauwi po ako ng pinsan ko dahil tagal-tagal na po na dekada. Hindi pa po kami nagkikita. Tapos, yun pa yung magiging senaryo. Hindi po yun, ibig sabihin po sa nag-comment na kasi hindi abroad. Ganun ang trato. Hoy, di mo alam. So sabi ko, wag ka na lang makialam, manood ka na lang. So yun po yung kwento. Yung kwento po ha. Hindi naman po ako, sinasagot ko lang po yung nagtrato po guys. Kasi para po yung comment niya, para po siyang nakakasigurado about abroad trato. Wala kang alam po. Ganun. So okay na yun. Natapos na. So, sa susunod araw, yun nga sabi ko, babalik na naman po ako ng Tacloban kasi ihatid ko si Piang. So, ang mamasahe po sa akin, magulang ni Piang, hindi sa akin, pinahatid. Pareho lang naman, pupunta si Rosan dito, mamamasahe siya, tapos pagbalik mamamasahe siya. So, bali yung pamasahe niya, ibibigay na lang po sa akin. Sila po yung mamamasahe sa akin. Ganun. Yan yung gusto ko. Babalik-balik po ako ng Tacloban. Libre po ako sa pamasahe kasi wala po akong budget na ganun pabalik-balik na ako po yung mamamasahe ganun. Pero nasama ko si Sansan dahil parang sobra naman po yung binigay sa akin ng pamasahe ng pinsan ko papunta doon. Yung kulang na lang pabalik, ako na lang po yung nag-abon. So ayun po guys, yan po yung story. So ngayon, malalaman na naman, hindi pa nga alam na ako sigurado babalik. Yun, tinawagan na ako agad. Maraming pinapadala. Yung bang para bang may pinatago sa akin na ganun, dalhan mo ng oh my gosh. So sa nag-comment ng ganun, gusto mong pumalit sa akin? Nagkuikwento lang po ako guys. So ayun, sabi ko nga, babalik na naman pa ako ng Tacloban. Ihahatid ko lang si Piang. Sila yung mamamasahe sa akin. Yun lang po. Baka sabihin na naman po dyan sa nag-comment na iba ang trato. Hindi po. Kung mayroon lang po akong pera na sapat, hindi ka magko-comment ng iba. Iba yung trato. Pero yung trato ko, sasabihin ko sa'yo, mulat sa pool. Alam mo ba yung sinasabing wag na lang po guys kasi maano ka lang, hindi mo maintindihan. Sige nga, ikaw magbuntis ka, kung babae ka naman o babae ka or lalaki, halimbawa magbuntis ka, manganak ka, sa'yo ba sila humihingi ng panggastos, pangbayad? Sige daw, yan po yung inaano ko, kung ano-ano, kunting-kunting Gcash. Yun lang, sinasabi ko lang po sa nag-comment. Nagkukwento lang po ako kasi para po siyang yung tingin niya po sa akin ay isang tao. Ganon. Hello John Juan. So ayan, parang kampante na talaga ako. Wala na po akong gaanong asikasuhin, kundi asikasuhin ko na lang po yung mga uniform nila, ibababad ko para pagka-Lunes. Although pwede naman po silang hindi mag-complete uniform kasi umpisa pa lang yung klase, pero parang
mabuting tingnan yung papasok pa complete uniform, kasi maganda yung bata tingnan na naka uniform. So si Sansan naman parang wala pa naman po siyang uniform kasi senior high na po siya. Hindi namin alam kung yung uniform nila sa eskwelahan bibilhin or pwede lang sa labas, kaya hindi pa po siya napatahian. Mag-aano pa po kami, magtatanong-tanong kung saan po pwede makabili or ano, kaya hindi po siya handang pumasok na meron ng uniform. Okay lang po kung high school pa lang siya kasi meron naman po siyang uniform. At yung uniform po niya ng pang high school, dyan kung sino po yung nakakapanood na followers ko lang na taga dito sa Cebu, na malapit-lapit lang po sa akin, may uniform po dito si Sansan na uniform po ng nag-aral sa Gabriel. Tapos si ano naman hindi pa kasya kay Joaquin kasi maliit po siya. Kung sino naman po nakakita kay Joaquin, anak ni Chandria, hindi pa talaga dublihin, sakto na sa kanya. Tas ano po to, 3 pares po ng uniform po sa Gabriel ni Gabriel ni Sansan. So wala namang susunod kasi puro babae yung tapos mga elementarya pa. So yun, kung sino pong malapit-lapit dito sa amin, pwede nyo pong hingiin or wag na lang, ibibigay po. Hindi naman po sa amin yung uso sa amin yung binta-binta. Ibibigay po kung sino po yung nangangailangan. Ganoon po guys. Ayan yung dalawa nagtambay muna dyan. Hindi naman po mainit kasi makulimlim po yung panahon. Tas ayan, katatapos lang ko po mag-ipon ng tubig. Nagbabad na po ako ng mga labahan namin, galing Tacloban. Naglaban naman po ako doon sa Mandurip bago po kami umuwi. Siyempre 2 araw po nabihisan namin ni Papa Bits. Si Sansan siya lang naman po yung naglalaba. Tas sakto umuwi si Ronald, so mayroong mga 3 piraso po na labahan niya. So ayan, binabad ko kasi baka naman po tayo makabalik ng Tacloban. Tsaka yung mga uniform bukas iano ko para pagka Lunes is mahanda na. Hindi talaga ako nakaka-move on yung nag-comment sa akin na sabi iba daw yung trato kasi hindi abroad. Hindi mo lang alam kasi. Ikaw, gusto mo bang kada ikimbot nila sabihin mama, ganun. Parang naiiritan na po yung tainga ko, ma. Lalo na nandoon po ako. Kaya nga nagtatago lang po ako doon, ako kila Mama Pigs. Natutulog, halos hindi po ako lumabas. Pero inutusan naman po yung mga bata na punta kayo doon kay Mama Dax. Kasi ang akala nila pag umuwi po ako ng Tacloban, sako-sako po yung dala kong pera. Hindi nila alam, nagpapaampon lang po kami kay Mama Pix. Doon po kami kumakain. Pero hindi naman po sinasabing nagpapalibre. Bumibili naman din po ako sa nila, sa tindahan ni Mama Pix. Bumibili po ako kasi tinda po yun. Pareho nung isang araw, nandoon po kami sa Tacloban. Timing naman po na papunta po kami ng Nulatula sa tito ni Sansan. Tapos si Mama Pix naman is umalis po sila papuntang Babatngon sa lugar ng mama niya. So bali yung naiwan doon, 3 lang, si Sansan, Patpat at si Isra. Siyempre nagpunta po kami, naghatid kay Duday kasi nang nagpunta kami sa sa uncle or tito ni Sansan, si Mama Pix is pauwi naman. Maaga pa siya palang dumating kasi biyahe din, parang madaling araw din kailangan sumakay galing doon sa Babatngon papunta sa Tacloban. Parang maaga pa naman dumating sila Mama Pix doon sa bahay ng mama niya. Bali lang muna si Mama Pix doon na pahinga. Timing pagdating namin doon sa Nulatula sa tito ni Sansan, nag-send po si Isra ng picture na nandun na pala yung mama nila. Na umalis kami doon alas 10, tapos mga alas 10:30 nag-send ng picture si Isra, kumakain na po yung mama niya. Sabi ko kay
Mama Pix, nandiyan ka na pala. Sana nakaabot ka para sinama ka namin. Pero, alam kong hindi sasama yun kasi pagod. So, yun nga, nung time na ihatid namin si Duday sa kanila, siyempre gabi na kami uwi. Nagchat si Isra, Mama Dax ko, no, anong dala mong ulam? Sabi ko, tuyo, kasi binigyan pa ako ng isang sandubag na tuyo doon ng lola ni Duday. Tas yun, nakalimutan ko na doon sa Tacloban, nakabitin doon kila Mama Pix sa taas, nakabitin. Nakalimutan po ako magdala dito sa Cebu. Yung sinat ko na lang si Roseanne at saka si Mama Pix na paghatiin nyo na lang po ni Roseanne yung tuyo. Pero nabigyan ko na po sila Japon, yung papa ng dalawang apo ko, si Dindin at saka si Saki. Binigyan ko po sila una. Yung natira, pinapaghati ko na lang si Mama Pix at saka si Roseanne. Sinat ko po sila kanina kasi yun lang po naalala ko. Wala yung pala tuyo, hindi po ako nakapagdala. So ang sarap pa naman po yung tuyo kasi wala na po siyang buto. Pang-export po na mga tuyo, yung maliliit na kinukuhaan na po ng buto, pang-export po yun kasi yung kilo po is 500. So binigyan lang po ako kasi isang balde po yung doon sa kanila. Binili nila yung malaking balde na pintar. Ano ba sa Tagalog yung pintal ba? Isang balde. Binili lang po nila ng 150. Pero tag isang kilo po yun is 500. So ayun. So ayan guys, natapos din po tayong maglaba. Tas ayan, linaban ko na lang din yung mga blouse ng mga bata sa uniform. Yung panglabas nila na dress na brown, hindi naman po labahin. So ibinalik ko pong ihanger. Katatapos lang po natin, ayan po yung panahon. Tas yung isang motor pala ni Papa Bits is naayos na. Pinayos ni Ronald. Hindi pala sila tumuloy umalis papuntang trabaho nila. Bukas pa daw. Hindi po sila ngayon bibiyahe. Yun yung motor na isa ni Papa Bits na yung kay Jing, ayan. Kasi si Papa Bits, ayan. Meron po siyang bagong motor. Naganap po siya ng isang problemahin. Diyan po siya masaya. At ayun, pahinga tayo. Okay ka? Papaano si Sansan? Magpapagupit po siya. Tapos din po tayo. At mayroon tayong tupiin dito guys naman. Ito po yung nilabhan ko nung umalis pa po papuntang Tacloban. Ngayon ko lang po matutupi. Yan yung dalawa nagsilabasan. Saan kayo pupunta? Ha? Ano? Ha? Mauli na daw po. O lagi. Uwi na si Piyang. Baka sa Merkulis po. Ihatid ko na po siya. Doon po siya po magpapatuloy muna ng grade 3. Pag grade 4 na lang po siya mag-aaral dito. Kasi baka yun po yung punta na ng papa niya dito. Dito po siya dito pwedeng mag-aral kasi mayroon pa siyang, may obligasyon pa yung mama doon. Kasi officer. Gustong gusto ni Piyang. Pero babalik pa naman si Piyang. Balik po din siya. Si Ronald magluluto pa lang ng ulam para po sa pananghalian. May po dito, may lulutuin na ulam. Ang kaso lang walang magluluto dahil naglaba nga ako. Tapos para sana mamayang gabi. Sabi ko, lutuin mo na lang po 'yan. Mag-aano na lang po tayo ng pang-ulam naman mamayang gabi. Titipirin natin po, titipirin. Nagpakuha ulit si Ronald pala doon sa amo niya, si
kanina, Ano ka man mauli? Friday Friday? or Sabado. Oo. Tinatanong pa ko ni Piyang. Kasi pag batid ko siya sa Merkulis, ako naman is babalik dito Biyernes or Sabado. So ayun na ano na po pala talaga. Naayos na po yung motor ni Papa Bits na usa kasi na isa. Kasi hindi po umaandar yun. Tapos yun, mayroon naman po siyang motor. So bali si Ronald po yung nagpaayos. Basta mahaba din na istorya. Huwag nyo lang po nyong alamin. Basta may motor na si Papa Bits na iba. Huwag nyo na lang pong problemahin kasi hindi naman po kayo yung mamumroblema. Hindi naman natin yan ipapagkaila kasi makikita nyo naman po dito na iba yung motor ni Papa Bits. Kung yun po is gugustuhin kong maipakita. Ipakita sa lahat. So ngayon naipakita ko na. Iba na yung ano ni Papa Bits. Mga ano na po yan sa kanya. Tatlong buwan. Na yun po is nag-una-una po siya. Nag-una-una po siya ng diskarte na plaplanuhan pala siya. Plaplanuhan pala siya sa birthday niya. Wala na. Ayan na. Nag-advance po siya. Nag-advance. At ayun, natapos din tayong maglaba. Wala na akong problemahin. Umalis man ako. Kung bumalik naman po ako dito, so yung gagawin na lang natin is magplancha. Medyo ano din po yung ano natin. Hindi mahirap yung pag-ano natin, paghahanda para sa mga susuotin sa mga bata. Kumpleto naman sila, yun na lang, yung pagpaputi, planchahin, yun na lang yung problema. Tapos, mag-umpisa na naman tayong mag-asikaso sa kanila pagpasok. Babangon na naman po tayo ng maaga. Tapos, papaliguan na pwede naman silang maligo sila lang, pero ino-operasyonan ko rin po sila. Alternate po, sinusuyuran ko sila kasi ang haba ng buhok. Ayokong magkaroon sila ng mga kutok-kutok kasi mahaba yung mga buhok nila. Maraming nagsasuggest na gupitan daw ng maiksi, pero hindi pwede. Kasi lumalaki na sila, hindi na pwede silang anuhan ng gupitan ng maiksi. Yung ang ano na lang diyan, monitor na lang yung mga ulo nila. So ayun, bago ko umalis dito, sinuyuran ko silang tatlo, tapos sinandaan ko sila ng shampoo or conditioner na pagdating ko wala na silang conditioner. Oh my gosh, 1 week lang tayo doon. Pati yung toothpaste hinandaan ko sila, shampoo, toothpaste, sabon pandigo, sabon panlaba. Siyempre humingi tayo kay Mama Walin ng pambili kasi ayokong umalis dito na walang stock. Order ng tubig na inumin, ganun, kasi alam kong mawawala ko ng ilang araw dito. Ayoko sila na mamroblema din. Sabihin walang walang kahit asin, wala. Sasabihin pa na wala. Siyempre alam na natin po yung pangangailangan ng bahay pag wala tayo, para yung mga bata hindi mababagot or yung maiiwan dito. Si Christian lang naman po yung naiwan. So ayun, yung binili kong sabon na pang 1 kilo yun na powder, wala pang bawas kasi meron po ako dyan nabili pa na sobra. Yun po yung ginamit, yung downy, ganun. So kung ano yung importante sa bahay, pinakailangan na i-monitor para pag wala naman tayo dito is hindi na po magkakanda o gaga yung may iwan, yung problema. Tapos timing naman po, pag alis namin
pabili si Mama Wally ng isang sakong bigas at isang tray na itlog na ngayon naman naabutan pa natin mga ilang piraso kasi sila lang naman po yung nandito, yung mga bata hindi naman masyadong makain, at kasama natin si Sansan na mahilig magloto-loto. Ganun. Tapos doon sa Manlurip, hindi naman ibig sabihin na kain-kain. Hindi ka doon makakaranas ng gugutumin kasi marami yung pupulot-pulotin na pagkain, na snack-snack. Ganun. Isa dito sa sugod, pag wala talaga. Kasi wala kang maanuhan. Wala kang pupuntahan. Doon, marami. Magpunta lang tayo sa kapatid ko, sabihin, kain kayo, kain. Magpunta doon tayo sa auntie ko. Pag ano mo pa lang ng pintuan, sabihin ka, kapi ka, ganun. Marami bang nag-aalok? Na dito naman, wala. Kasi wala tayong pwedeng mapuntahan. Mayroon man, pero nakakahiya. Hindi natin yan mga kamag-anak. Pagpunta sa kabila, sabihin mo, oh, kain kayo dyan. Ganun. Si Sansan, kahit lang po siya saan kumain, Bustipin, kila Bus Angel pala, si Angel anak ni Totoy, yung pamangkin ko. Kasi tawagan nila doon sa pinsan nila Bus, yung kapatid ni Dian. Tapos mayroong mag-alok na sabihin, doon si Rosan, mayroong pagkain din, sasabihin dito kayo kumain, na ayun, kumakain na kami kila Mama Pix. Yung hinaanda ni Rosan, pinapadala na lang namin doon kila Mama Pix, kasi hindi naman pwede kami doon sa taas lahat kumain kasi baka bumagsak yung bahay. So dito kami kila Mama Pix, at sa likod po kami nagmumukbang. So ayun, tapos hindi naman po kami naging stay put po doon sa Manlurip. Saan lang po kami nakasampa kasi maraming imbitasyon dahil nga timing pista po doon. Na sa ngayon meron pa pong pista na kahapon 31, mayroon din kasiyahan ng Santa Cruzan. May sayawan doon sa amin, tapos may sagala. Hindi na po pwedeng maghintay pa ako sa mga okasyon na yan dahil meron po tayong obligasyon dito. Kailangan natin iuwi si Sansan dahil papasok na po siya. Maghahanda po rin siya. So ayun, nandoon na nag-ano po sila, nag-ano na po siya, nagpapagupit. Yan po yung buhay ko doon sa Manlurip. Kahit saan ako magpunta, may mag-aalok na. Samantala, may isa pong umaasa sa'yo na sabi pa nga nag-comment po dyan, ibang trato kasi hindi abroad. Hindi po yan. Hindi mo alam yung senaryo. Hanggang dito na lang po. Hindi pa naman, hindi po naubos yung kwento ko sa mga senaryo po, sa mga nagko-comment po dyan. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Sa susunod naman po na kabanata. So ayan po guys, bye bye muna.